Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga pahayag ni General Danao sa Senate hearing kahapon na nakakabilib ang Police General na ito. Dinipensahan niya si PRRD kasi may naunang pahayag ni PRRD ng mga pulis na involved sa illegal na gawain, ginugurgor niya. Sabi ni General Danao, wala namang pinatay, niligpit ni Mayor Duterte. Ako, sabi niya, ako mismo ang tumira. Wow. Okay, panoorin natin itong portion na ito, yung pagtatanong ni Senator Pimentel at ang sagot ni General Danao. And by the way, i-shout out ko lang aking kaibigan na vlogger, Duterte TV, dahil siya nang nag-post nito. Isinare ko na lang. Generals Danao and Coy, do you confirm what the President said? Na kung involved ang police ninyo sa krimen, siya mismo ang pinapatay daw niya. So do you confirm such a statement? Alam nila yan. As far as I'm concerned, sir, when I was under the Davao City Police Office, hindi naman siguro sir yung pinapatay. Sige, tell us. As far as I know, sir, wala man pinatay po si Mayor talaga. What do you do? What do you do to the policemen involved in crime? Policeman is involved in crime, Yes, sir. that's Okay. the scenario. Sir, nung panahon ko, when I was the city director, there was one policeman who was discharged for illegal drugs. And unfortunately, hindi ko na lang po i-mention yung pangalan kung sino yung congressman na nilapitan at na-reinstate po sa serbisyo, in short. Okay, he was already discharged from illegal drugs. Wala pang 1 year, sir. Walang ginawa kundi magmaoy, mamaril, at binabaril niya, sir, yung kanyang misis, binabattle indok niya yan. Okay? So, in short, sir, yung taong yun, kinausap ko. Kasi sabi ko, kababalik mo lang, baka pwede namang maglaylo ka. Okay? So, ang nangyari, sir, naglaylo siguro ng 3 linggo. Ganon uli, sir. So, binaril yung misis niya. And accordingly, sabi mismo ng misis niya, sir, kaya po laging nagwawala na naman itong mister ko dahil bumalik uli sa droga. So, in short, sir, pinatay namin. Ganon lang, sir. Anong circumstances? Meaning pinatay ninyo? Sir, lumaban, sir, Pulis, may sariling baril, sir. Binabaril nga niya yung misis niya, kami pa. Napatay nyo sa bahay niya? Yes, sir. Nag-operation Inoperate kayo? namin talaga, yes, sir. Inoperate namin, sir. Nakalimutan ko lang yung apelyido. Pero that was when I was the city director. I think it was 2014. Anong month po? I am familiar with the... Sige, sir. Can you supply the details, Mr. President? Yes, lumaban, sir. Yung petsa, so that yung mga gusto mag-research further sa insidente, anong petsa, anong pangalan ng tao? And I cannot... it would be impossible to remember that. I have to go back home and... General dig into Danao, the month record. and year? Para lang because this happened in Davao City, pero anong month and year? Para... Yes, sir. Hindi ko lang, sir, maalala yung pero I was the city director, sir, Pero that was from... Kasi I was assigned, sir, from 2012 up to 16 yata. Or basta almost 3 years yun, sir, Thank you. So, walang ginawa yun, sir, kundi magsumbong sa station. And, actually, pinatawag ko, sir, yung police, Yun yung pinagtataka ko, sir. Dahil na-discharge na ito, hindi ko na lang sasabihin, sir, kung sinong congressman yung nilapitan niya. Sige po. And, nakabalik, sir, sa serbisyo. So, yun ang nakakasakit, sir, sa atin. Dahil, dinischarge ka na nga for illegal drugs, and yet, nakabalik ka uli. Pagbalik mo, the same trabaho, the illegal drugs pa rin. So what will we do dun, sir? Alam nga naman na misis mo, binabaril mo, buntis, binabatil indok mo, di lalo na sa ibang tao. Thank you, General. So, anong masasabi nyo? Yung mga ganyang pahayag ng isang batikang general. Sayang lang, nag-OIC PNP chief lang itong si General Danao, sandali lang Ito sana ang mga
pag kagaya ni General Danao ang magtagal na PNP chief sana, nako, titino ang kapulisan. Manang-mana siya kay PRRD ng style. Ano pa? So yun, nakakalungkot na mga kapulisan natin na na-involve sa kalakalan ng bawal na gamot. Although, hindi naman karamihan, ano? Mas marami pa rin yung matitinong pulis. Kaya lang mayroon talagang na nasasangkot, mga ninja cops na tinatawag. At yun, kwento. Kawawa ang kawawa yung pamilya ng pulis na ito. Kasi yung misis, battle indoctrination. Parte ng training yun ng military at police na para masanay ka sa putok, pinapaputokan ka. Ay, anong pakialam ng misis doon? Kaya, napakasakit na pangyayari. At yun. So, klaro na ito na ang pananalita ni PRRD na tutudasin kita, salita lang yun, kung lumaban. Yan ang hindi maintindihan ng mga excuse me, bumabatikos kung lumaban. Nang dahil lang sa mga salitang gaya na gugurgurin kita, nagkaroon na daw ng extrajudicial killings. Never. Walang walang utos. Kaya may sabi ni PRRD na hindi na trabaho ng lalaki yun, yung igurgur mo ang walang kalaban-laban. Bigyan mo ng baril at magbarilan kayo. Yun ang So, ganon ang kanyang policy talaga na kung lumaban, di unahan ninyo. Hindi yung kayo ang matudas, siyang matudas basta lumaban. Okay? So, salamat kay General Danao na matapang na nagpayag yung mga ganon at wala nang imik yung mga natamimi yung mga nakikinig ng mga kritiko. Yung dalawang senadora, hindi ko na lang pangalan, natamimi sila. Okay, so ito, may pahayag din ni Senator Bato yung kanyang sariling experience na nangyari noong kapanahonan niya na tauhan niya, trusted niya na nalulung din sa bawal na droga at yun. Ang nakadali sa kanya, mismong classmate niya, best friend niya, kumpare niya. Ganon po ang nangyayari sa mga ating mga kapulisan, nasa frontline sila na sana intindihin natin ang mga pulis. Although may mga scalawags nga, may mga nasasangkot sa kailang karamihang pulis matitino at yun. Pipilitan lang sila na depensahan ang kanilang sarili. Kaya may natutudas. Okay, panoorin natin itong pahayag ni Senator Bato. Thank you, General Cuy. Any reaction to what the President said? Sir, when I was the city director then in 2005, I cannot remember any incident of a member of the Davao City Police na involved in illegal activities. But yung policy na yun po ni Mayor noon was well known to the public, more so to the members of the police force. Senator. Go ahead, sir. Sa lahat ng puro nagdaan ng Davao to, pinakamabait yan si Kuy. Hindi makapatay ng lamok yan. Yung iba dyan, Danao, patay ka dyan. Alam mo, ang trabaho nitong mga to is to confront criminals. And pag nandyan na yan, nagmumuntot na, buhay ng nila. Ngayon, mamili tayo. Nung mamili ako, sabihin ko, sige, habulin mo. Patayin mo pag lumaban. Yun talaga ang yun. Patayin mo pag lumaban.
Hindi ko sinasabi isalvage mo. Nasabihin mo, hulihin mo, nakakampag, tapos barilin mo. Hindi trabaho ng lalaki yan eh. Kung tunay ka na lalaki, hindi mo trabaho yung magpatay ng tao na bigyan mo ng baril, magbarila na lang kayo. Alam nila yan lahat. Ayan si katabi mong senador, alam niya yan. Senator De La Rosa. Mr. Chair, I would like to share also my own personal experience. Pagdating dyan sa mga words ni President Duterte na sinabi niya, yung pananakot niya sa kriminal na pag kayo gumawa, o lalo na kayo mga pulis, na involved kayo sa kidnapping, involved kayo sa droga, involved kayo sa hold-upan, papatayin ko kayo. Yes, sinabi niya yan. Sinabi niya yan. At itong mga pulis na ito, na namamatay din, namamatay sila during operation na kinandak sa kanila dahil lumaban talaga sila. Hindi naman pupuntahan mo lang yung pulis para barilin. Sabi nga ni Presidente, hindi gawain ng lalaki yan. Hindi gawain ng lalaki yan. I have my own personal experience. Isang tao ko noon, matagal na ko ng tao, sinaligan yung trusted ko na tao. Ang problema, nagka-girlfriend ng isang drug addict. Nung girlfriend niya yung drug addict, siya rin tumira na ng droga. Ngayon, nang tumira na siya ng droga, dahan-dahan na rin siya nagbibinta ng droga. Pupusing na siya. So, naawol siya ngayon. Nung naawol siya, nag-full time na talaga siya naging puser. Sabi ni President Duterte nung mayor siya, yung mga pulis na yan na nagbibinta ng droga, papatayin ko kayo. Alam mo nangyari? Inoporitan yung pulis na yon. Tauhan ko yun dati. Inoperitan siya. Pag-operate sa kanya, nag-bypass. Nung nag-positive, inaresto siya. Pinasok siya. Barilan sila. Nung mga pumasok. Ang masakit pa nga, Mr. Chair, yung mga SWAT na pumasok sa kanya, nag-assault, classmate niya na matagal niyang kasama from the training center hanggang sila nagiging SWAT, hanggang nagiging kasama sa basketball araw-araw, kasama sa kusina kumakain araw-araw. Pero sabi ng pulis yung SWAT na nag-assault, Sir, ano magagawa ko? Classmate ko yan, hindi ko kayang patayin. Pero lumaban eh. Kaya, paano ko i-explain ito ngayon sa asawa ng classmate ko namatay na kumari ko. Kumari ko pa yon. Ang hirap i-explain, sir. Patay na yung classmate ko, pero kung hindi ko rin naman siya barilin, ako mamamatay. Magaling na shooter yung tao na yan. Magaling ang bumaril. Kaya ganun po ang nangyari. Pag sinabi ni President Duterte, as a matter of policy, na papatayin ko kayo mga kriminal, papatayin ko kayo mga pulis na sindikato, yun ang ibig sabihin. Papatayin kapag lumaban.